Tito, kaya kong ibalik ang paningin ng anak ninyo. Sa isang bangko sa liwasang Pag-asa, nakatingin sa malawak na dagat Visayan ang isang lalaki na may malalim na kalungkutan sa mga mata. Sa tabi niya, isang 7 taong gulang na batang babae ang nakaupo, may puting benda sa mga mata. Si Ricardo Alcantara, ang kinikilalang hari ng real estate sa Cebu, isang negosyanteng kayang magpatayo ng mga tulay na nag-uugnay sa mga isla at kayang magpalago ng mga resort sa mga bundok. Ngunit ang mga mata ng kanyang anak, ito ang hindi niya kayang ibalik. Noon, isang batang lalaki ang lumitaw sa harapan nila. Nakapaa, may alikabok ang mukha at luma ang damit, ngunit ang kanyang mga mata ay kakaiba, malalim at malinaw. Umalis ka. Kung hindi, ipapatawag ko ang mga guwardiya, malamig na sabi ni Ricardo. Ngunit hindi natinag ang bata. Sa halip, lumapit pa ito ng isang hakbang. Dati rin po akong bulag, sabi ng bata. Pero ngayon, nakakakita na ako. Sa sandaling iyon, ang himala na sinabing imposible ng pinakamahuhusay na ospital sa buong mundo sa loob ng 4 na taon ay nagsimulang gumalaw. Ngunit hindi pa alam ni Ricardo kung sino nga ba ang batang ito at ang nakapangingilabot na lihim na itinago ng pagkakataong ito. Isang hapon, habang nilulubog ng huling sinag ng araw ang dagat Visayan sa ginintuang kulay, si Ricardo Alcantara ay nag-iisang nakaupo sa bangko sa liwasang Pag-asa. Ang kanyang pulsuhan ay nagliliwanag sa mamahaling Rolex at ang kanyang gawa sa Savile Row na suit ay tahimik na nagsasabing siya ang pinakamakapangyarihang presidente ng isang kumpanya ng real estate sa Cebu. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang kagalakan. Sa kanyang maagang edad na 50, may malalim na kulubot sa mukha na hindi kayang burahin ng pera at ang kanyang mga balikat ay nakakuba, tila pasan ang isang hindi nakikitang bigat. Papa, umiiyak ang mga ibon, sabi ni Maya, ang kanyang 7 taong gulang na anak na nakaupo sa wheelchair sa tabi niya. Itinuro ni Maya ang langit. May galak sa boses ni Maya, ngunit sa pandinig ni Ricardo, naroon ang nakatagong lungkot. 4 na taon na ang nakalipas sa isang aksidente sa sasakyan, nawalan ng paningin si Maya sa kanyang 2 mata. Sa parehong aksidente, namatay din ang kanyang asawang si Elena. Malupit ang diagnosis ng mga doktor, hindi na po babalik ang paningin niya, ngunit hindi ito matanggap ni Ricardo. Maya, isuot mo pa ang jacket mo, sabi ni Ricardo habang inaayos ang kumot sa binti ng anak. Sa sandaling nahawakan ng kanyang mga daliri ang kamay ni Maya, tila didiilin ang kanyang puso. Walang ilaw ang kanyang anak. Mga matang hindi makakita ng bulaklak, dagat o langit. Isang anak na maaring mabuhay magpakailanman sa dilim. Pumatak ang luha sa gilid ng mata ni Ricardo pagkatapos ay mabilis na naglaho. Bilang ikatlong henerasyon ng maimpluwensyang pamilyang Alcantara sa real estate, walang imposible sa kanya. Kaya niyang magpatayo ng mga resort sa kahabaan ng mga kalsada ng isla, mag-ugnay ng mga isla sa isla, at magbuwis ng mga bundok. Ngunit ang mga mata ni Maya, hindi niya ito kayang gamutin. Habang nakikinig si Maya sa mga ibon, palihim na kinuha ni Ricardo ang kanyang cellphone at tiningnan ang kanyang susunod na appointment sa ospital. Singapore, Boston, Zurich, Melbourne. Nilibot niya ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo, ngunit palagi lang ang parehong sagot, imposible po. Nang sandaling iyon, isang maliit na anino ang bumagsak sa harapan nilang dalawa. Tito, sa tingin ko, makakatulong po ako. Tumingala si Ricardo. Isang bata, mga 13 taong gulang, nakapaa. Marumi ang mukha at luma ang damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay kakaiba, malalim at malinaw. Malinaw na hindi siya katulad ng mga batang paminsan-minsan niyang nakikita sa paligid ng Cebu. Ano? Malamig na sabi ni Ricardo. Walang sinuman ang lumapit kay Ricardo Alcantara na kumokontrol sa industriya ng real estate ng Visayas nang walang pahintulot. Matutulungan ko po ang anak ninyo. Maibabalik ko po ang paningin niya. Nagalit ang mukha ni Ricardo sandali. Ang galit at pagkabigla at isang bahid ng pag-asa ay naghalo sa isang komplikadong emosyon. Mas mainam na paalisin ang batang ito kaysa magbigay ng huwad na pag-asa kay Maya. Umalis ka. Kung hindi, ipapatawag ko ang mga guwardiya. Ngunit hindi natinag ang bata. Sa halip, lumapit pa ito ng isang hakbang, walang takot sa kanyang mga mata.
Ako po si Kiko Salazar, sabi ng bata. Dati rin po akong bulag, pero ngayon, nakatingin ng diretso si Kiko kay Ricardo. May ilaw nga sa kanyang malinaw na mga mata. At sa kaibuturan ng puso ni Ricardo, isang bagay na matagal na niyang binitawan ay dahan-dahang nagising. Seryoso ka ba, bata? Biglang tumayo si Ricardo at itinaas ang boses. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. Ibinaba niya ang boses, ngunit ang galit sa loob niya ay hindi nawala. Pumunta na ako sa St. Luke's, sa Makati Med. Nilibot ko na ang Mayo Clinic. Tapos, isang bata na nagsasabi ng kung ano-ano ang makakagamot sa anak ko. Hindi natinag si Kiko. Tito, ipakikita ko po. Bigyan niyo lang po ako ng isang pagkakataon. Biglang hinila ni Maya ang manggas ng kanyang ama. Papa, pakinggan mo siya, please. Tiningnan ni Ricardo ang mukha ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon mula ng aksidente, may tunay na pag-asa sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga matang hindi nakikita sa ilalim ng benda ay tila nagliliwanag. Sa kanyang mukha na nawala ang karaniwang kalungkutan, natinag din ang puso ni Ricardo. 10 minuto lang po, Papa, pakiusap ni Maya. Please, Papa. Buntong hininga ng malalim si Ricardo. 10 minuto lang. Wala nang higit pa. Yumuko si Kiko nang may paggalang. Nakakagulat, ang maliit na kilos niya ay may bahid ng tradisyonal na paggalang sa Pilipinas. Pumunta siya sa likod ng wheelchair ni Maya at sinabi, punta tayo sa mas malapit sa dagat para mas marinig mo ang tunog ng alon. Nag-aalangan si Ricardo, ngunit hindi niya kayang burahin ang pag-asa sa mukha ni Maya. Lumipat silang tatlo patungo sa tabing dagat. Malamig ang ihip ng hangin sa taglagas, ngunit walang nag-abalang pansinin. Nang makaupo sa isang bangko malapit sa dagat, tahimik na kumuha si Kiko ng ilang maliliit na bato mula sa kanyang bulsa. Ngumisi si Ricardo. Ano yan? Maglalaro ba tayo ng pambatang laro? Hindi po, kalmadong sagot ni Kiko. Tutulungan ko po si Maya na maramdaman muli ang kanyang katawan. Lumuhod si Kiko sa harap ni Maya. Maya, ilabas mo ang kamay mo, hawakan mo ang mga batong ito. Sa maliit na palad ni Maya, inilagay ng paisa-isa ang makinis, magaspang at malamig na bato. Anong hugis ang nararamdaman mo? Bilog, parisukat? Mahigpit na tumango si Maya. May bilog at may matulis. Tama ka, sabi ni Kiko. Ngayon, nakapikit ka, pakinggan mo ang tunog ng alon. Naamoy mo ba ang alat? Sumeryoso ang mukha ni Maya. Natawa sana si Ricardo, ngunit nakita niya ang seryosong ekspresyon ng kanyang anak at nanahimik siya. Mahigpit na hawak ng mga daliri ni Maya ang armrest ng wheelchair. Sige na, tama na yan, nagsimulang sabihin si Ricardo. Nang sandaling iyon, napahiyaw si Maya. Papa, may nakikita ako. Nanginig ang kanyang boses. May malabong ilaw. Nananatili si Ricardo. 4 na taon na ang nakalipas, isang reaksyon na hindi niya nakuha kahit na gumastos siya ng daan-daang milyon. Tiningnan niya si Kiko nang may pagdududa. Ngunit sa mukha ng bata, walang daya, tanging seryosong intensyon lamang. Paano? Nanlumo ang boses ni Ricardo. Paano nangyari ito? Tumayo si Kiko at magalang na sinabi, sasabihin ko po sa inyo kung nasaan ako. Maaari po ba kayong pumunta bukas? Mas matutulungan ko po kayo. Isinulat niya ang address sa isang maliit na piraso ng papel. Baryo Dagat, sa likod ng lumang gawaan ng barko sa Cebu. Kinuha ni Ricardo ang papel. Isang lugar na hinding-hindi niya tatapakan sa kanyang buhay, siya na isa sa pinakamayaman sa Cebu. Sinasabi ng papel na naroon ang pag-asa. Sino ka ba talaga? Ngumiti si Kiko. Isang taong gustong mabuhay katulad ng ibang tao, Tito. Magkita tayo bukas. Sa pagsabi nito, tumakbo siya patungo sa dagat at naglaho. Tiningnan ni Ricardo ang mga yapak ng bata. Ang mga bakas na naiwan sa buhangin ay tinatangay ng alon at nawawala. Kinagabihan, sa kanyang silid-aklatan sa ikalawang palapag ng kanyang malaking bahay sa Cebu, si Ricardo Alcantara ay nakatanaw sa tanawin ng Dagat Visayan habang umiinom ng single malt na whiskey. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng mga bangkang pangingisda ay nakasabit at ang mga ilaw ng ferry na tumatawid sa kipot ng Cebu ay dahan-dahang gumagalaw. Bilang isang negosyante, marami sa mga estrukturang nakapaligid sa kanya ang may bahagi ng kanyang kamay, ngunit ngayon,
Naramdaman niya kung gaano siya kawalang magawa. Presidente, narito na po ang resulta ng investigasyon, sabi ni Mr. Tan, ang kanyang executive secretary, habang iniabot ang tablet. Tiningnan ni Ricardo ang screen nang may pagdududa. Kiko Salazar, 13 taong gulang. 4 na taon na ang nakakaraan. Namatay ang kanyang mga magulang sa aksidente sa Mactangen Cebu Bridge. Siya mismo ay malubhang nasugatan, ngunit milagrosong gumaling. Pansamantalang nawalan ng paningin dahil sa epekto ng aksidente, ngunit pagkalipas ng 1 taon, unti-unting bumalik ang kanyang paningin. Kasalukuyan siyang nakarehistro bilang isang ulila, ngunit hindi alam ang kanyang aktual na tirahan. Kilala sa lugar ng Baryo Dagat bilang ang batang naglalakad at sinasabing gumaling ang kanyang paningin ng mag-isa. Tinatawag siyang batang himala ng mga lokal na residente. Inilagay ni Ricardo ang tablet at naglakad patungo sa bintana. Tiningnan niya ang direksyon ng Baryo Dagat. Sa likod ng bundok kung saan naroon ang liwasang Pag-asa, isang lumang pamayanan na hinding-hindi pinupuntahan ng mga turista. Ito rin ang lugar na pinaplano ng kanyang kumpanya na muling paunlarin. Mr. Tan, kanselahin mo lahat ng schedule ko bukas. Presidente, ang meeting po sa Chinese investors. Sinabi kong kanselahin mo lahat. Sa matatag na tono ng boses ni Ricardo, hindi na nakapagtanong si Mr. Tan. Sa kwarto, natutulog si Maya. Tahimik na binuksan ni Ricardo ang pinto at umupo sa tabi ng kama ng kanyang anak. Sa loob ng matagal na panahon, may payapang ngiti sa mukha ni Maya. Mahigpit niyang hawak ang maliit na bato na ibinigay ni Kiko. Tiningnan ni Ricardo ang mukha ng kanyang anak sa ibabaw ng kumot. Ang dalawang matang natatakpan ng benda, mga matang hindi naaabot ng ilaw. Sa sandaling hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak, bahagyang gumalaw ang kilay ni Maya. Tila may nakikita ito sa kanyang panaginip. Nanginig ang kamay ni Ricardo habang inilalapit ang cellphone sa kanyang tenga. 3:00 ng umaga. Dr. Torres, pasensya na po. May emergency request ako. Maaari po ba kayong pumunta sa Cebu bukas? May pagbabago sa kondisyon ng anak ko. Wala pong problema sa bayad, kahit magkano pa. Kinabukasan, si Ricardo ay nakatayo sa pinto sa isang kakaibang damit. Sa halip na suit, nakasuot siya ng maong at itim na jacket. Nagulat ang kasambahay na si Aling Nena nang makita siya. Presidente, ano po ang suot ninyo? Aling Nena, pakitingnan mo si Maya ngayon. Baka gabihin ako ng uwi. Nagtungo si Ricardo sa kwarto ng kanyang anak. Gising na si Maya, nakaupo sa tabi ng bintana at nakikinig. Ang hangin mula sa dagat ay nagdadala ng bahagyang amoy ng alat. Maya, aalis muna si Papa. Punta po kayo kay Kiko. Nagulat si Ricardo. Paano mo nalaman? Ngumiti si Maya. Ang kanyang ngiti ay ang dating masayahing ngiti bago ang aksidente. Papa, dalhin mo siya dito Promise. Hinalikan ni Ricardo ang noo ng kanyang anak. Pangako. Sa halip na isang luxury car, pinili niya ang isang simpleng Toyota Camry. Sa upuan ng pasahero, nakaupo si Dr. Torres. Inilagay niya ang address sa GPS, Baryo Dagat, sa likod ng lumang gawaan ng barko sa Cebu. Habang umaandar ang sasakyan, naramdaman ni Ricardo ang tunay na takot sa unang pagkakataon. Hindi ito takot sa pagkabigo sa negosyo o pagkawala ng yaman. Ito ay takot sa pag-asa. Habang tumatawid sa Mactangen Cebu Bridge, mahigpit na hawak ni Ricardo ang manibela. Sa kaliwa niya, nakikita ang mga cargo ship na naglalayag sa Dagat Bisayan at sa kanan, ang mga resort na binuo ng kanyang kumpanya. Tumatawid siya sa tulay na nag-uugnay sa dalawang mundo. Presidente, sigurado po ba kayo sa pupuntahan natin? Sabi ni Dr. Torres nang may pag-aalala habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang sasakyan ay lumabas sa kalsada ng liwasang Pag-asa at pumasok sa isang makipot na eskinita. Nakapaskil ang mga karatula ng redevelopment area sa paligid. Ang salitang Alcantara Development Proposed Urban Redevelopment Project ay bumalandra sa mga mata ni Ricardo. Kahit na nakakatawa, sa lugar na pinaplano ng kanyang kumpanya na gibain, naroon ang Pag-asa. Nang makarating sa isang makipot na eskinita kung saan hindi na kayang pumasok ang sasakyan, bumaba silang dalawa at naglakad. Pagkatapos ng mga matarik na hagdan at mga kalyeng parang maze, lumitaw ang isang maliit, lumang pamayanan ng mga bahay na nakatanaw sa Dagat Visayan.
Ang mga labada ay kumakaway sa hangin at ang mga pusa ay dahan-dahang naglalakad sa makipot na iskinita. Masira po lahat to balang araw, di ba? Sa boses na narinig niya sa likuran, lumingon si Ricardo. Nakatayo si Kiko. Nakasuot siya ng parehong lumang damit kahapon, ngunit sa ilaw ng araw, mas malinaw ang kanyang mga mata. Saan ito? Bayan po namin to. Malapit na po itong gibain ng kumpanya ninyo, sagot ni Kiko. Uminit ang mukha ni Ricardo. Alam ni Kiko na ang kanyang kumpanya ang nagpaplano ng redevelopment sa lugar na ito. Sa tono ng bata, walang paratang, tanging katotohanan lamang, ngunit sa unang pagkakataon, narinig ni Ricardo kung anong epekto ang ginagawa ng kanyang negosyo sa mga tao. Dinala ni Kiko ang dalawa sa isang maliit na bahay na may kalawang na bakal na pinto. Pakibaba po ang sapatos ninyo. Pagpasok sa loob, nakakagulat na malinis at maayos ang espasyo. Ang sahig ay luma ngunit pinakintab na kahoy at ang mga dingding ay may mga estante na puno ng herbal na gamot at mga aklat ng medisina. Sa gitna ng maliit na silid, may isang mababang mesa ng operasyon at sa tabi nito may mga karayom at iba pang kagamitan sa acupuncture. Ano ito? Nagulat si Dr. Torres. Pansamantalang klinika po, sagot ni Kiko. Wala po kasing pera ang mga tao rito para pumunta sa ospital. Sino ang nagpapatakbo nito? Si Maestro po. Bumukas ang isang maliit na pinto sa likod at pumasok ang isang matandang lalaki. Puting buhok, malalim na kulubot at malinaw na mga mata. Nakasuot ng puting kamiseta, mukha siyang tradisyonal na albularyo, traditional healer, maligayang pagdating po. Ako po si Mang Ben. Tiningnan ni Ricardo ang lalaki. Ako po si Ricardo Alcantara, siya po si Dr. Torres. Tahimik na tumango si Mang Ben. Alam ko po, isang karangalan po na narito sa aming bahay ang isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas at ang pinakamahusay na propesor ng neurosurgery. Sa kanyang boses, walang sarkasmo o pagpapakumbaba. Tila sinasabi lang niya ang katotohanan. Nabanggit po ba ni Kiko ang tungkol sa anak ko? Opo, nabalitaan ko po na bulag ang inyong anak. Sa tingin ko, matutulungan din namin siya, katulad ng paggaling ni Kiko. Lumapit si Dr. Torres. Pasensya na po, Maestro. Doktor po ba kayo? Ngumiti si Mang Ben. Kung lisensyado po ba? Wala po. Ako lang po ay isang matanda na nag-aaral ng tradisyonal na medisina. Hindi napigilan ni Ricardo. Kung gayon, paano niyo sinasabing pinagaling ninyo si Kiko? Imposible po iyon sa agham. Presidente Alcantara, mahinahong pinutol ni Mang Ben. Maraming bagay sa mundo na hindi maipaliwanag ng agham. Dalhin niyo si Kiko. Matutulungan niya ang anak ninyo. Paano ninyo siya pinagaling? Hindi sumuko si Ricardo. Sinubukan ni Dr. Torres na hawakan ang kanyang braso para pigilan siya, ngunit pinagpag niya ito. Nasa panganib ang kinabukasan ng anak ko. Ipaliwanag niyo. Nanahimik si Mang Ben sandali. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay kumuha ng isang luma ng libro mula sa lumang estante. Ito po ay isang aklat na ipinasa mula pa sa sinaunang panahon, mas luma pa sa anumang nakasulat. Dito nakasulat ang mga lihim tungkol sa koneksyon ng katawan at isip. Ngumisi si Dr. Torres. Maestro, iyan po ay hypothesis lamang na hindi pa napatunayan sa medisina. Sinasabi mo po bang pamahiin ito? Tumalim ang mga mata ni Mang Ben. Itinuturo ng modernong medisina na ang utak ang kumokontrol sa katawan, ngunit minsan, nililinlang ng katawan ang utak. Ganyan ang nangyari kay Kiko. Tahimik na lumapit si Kiko at itinaas ang kanyang buhok. Sa kanyang sentido, may malalim na pilat. 3 beses po akong inoperahan. Sinabi po ng mga doktor na hindi na ako makakakita muli. Tiningnan ni Ricardo ang pilat. Katulad nito, may pilat din sa ulo ni Maya. Pero, paano? Sumagot si Mang Ben. Naaalala ng katawan, naaalala ng bawat selula. Ginising lang ni Kiko ang alaala na yon. Umiling si Dr. Torres. Neurologically, impossible po yan. Ang optic nerve damage ay doktor, pinutol ni Mang Ben. Ang kasaysayan ng medisina sa Pilipinas ay mahigit 1,000 taon. Ang mga bagay na unti-unting nadidiskubre ng Western medicine ay alam na ng ating mga ninuno. Hindi interesado si Ricardo sa pagtatalo. Tiningnan niya si Kiko. Matutulungan mo ba ang anak ko? Tumango si Kiko. Susubukan ko po.
Manirahan ka sa bahay namin. Ibibigay ko lahat ng kailangan mo. Kahit ano. Nag-aalangan si Kiko. Kailangan po ako ng mga tao rito. May mga lola po akong inaalagaan araw-araw. Nagulat si Ricardo. Hindi siya sanay sa sitwasyon na hindi kayang ayusin ng pera. Kung gayon, susunduin kita araw-araw at ihahatid sa gabi. Ngumiti si Mang Ben. Kiko, sige na. Ako na ang bahala sa mga tao sa bayan. Tumango si Kiko. Mag-iimpake lang po ako. Nang lumabas siya ng silid, lumapit si Mang Ben kay Ricardo. Presidente Alcantara, may sasabihin po ako sa inyo. Ano po iyon? Espesyal na bata po si Kiko. Nauunawaan niya ang sakit ng iba sa pamamagitan ng sarili niyang sakit, ngunit mayroon din siyang mga sugat. Hindi lang sugat sa katawan, kundi pati na rin sa puso. Hindi komportableng tumayo si Ricardo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tungkol po sa aksidente. Ang aksidente, kung saan namatay ang mga magulang ni Kiko, tila huminto ang puso ni Ricardo. Anong aksidente po? 4 na taon na ang nakakaraan, ang aksidente sa Mactangen Cebu Bridge. Isang sasakyang lasing sa pagmamaneho ang sumalpok sa sasakyan ng pamilya ni Kiko. Agad na namatay ang kanyang mga magulang. Si Kiko lang ang nakaligtas. Namutla ang mukha ni Ricardo. Alam niya ang aksidente na iyon. Aksidente iyon na sanhi ng driver ng sasakyan ng kanyang kumpanya. At sa aksidenteng iyon, nasangkot din ang kanyang asawang si Elena. Ang sasakyan ni Elena, na nasa pinakamataas na linya, ay tinamaan ng epekto ng banggaan. Itinago ni Ricardo ang lahat at nagbayad ng malaking settlement sa pamilya ng biktima. Ngunit hindi niya alam na may bata pang nakaligtas. Ang aksidente na iyon nanginig ang boses ni Ricardo. Tiningnan siya ni Mang Ben ng may malalim na mga mata. Hindi alam ni Kiko kung sino ang may kasalanan o kung sino ang dapat managot. Gusto lang niyang tumulong sa mga nangangailangan. Ang daan pabalik sa Cebu ay binalot ng katahimikan. Nakatanaw si Kiko sa labas ng bintana mula sa likod na upuan at ang kanyang maliit na bag ay naglalaman lamang ng ilang piraso ng damit at ilang aklat. Lihim na tiningnan ni Ricardo ang bata sa rearview mirror. Ang katotohanan na si Kiko ay nakaupo sa sasakyan ng taong pumatay sa kanyang mga magulang ay nagpapahirap sa kanya. At ang kabalintunaan na sa parehong aksidente, nawala rin niya ang kanyang asawa. Nang makarating sa bahay Alcantara, nagulat si Aling Nena nang salubungin ang dalawa. Presidente, titira po sa atin ang batang ito. Ihanda mo ang guest room, Aling Nena. Tiningnan ni Aling Nena ang luma at maruming damit at ang mga paang may dumi ni Kiko mula ulo hanggang paa. May pagdududa at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Bisita po, narinig mo ako. Malamig ang boses ni Ricardo. Hindi nagpakita si Kiko ng anumang pagkadismaya. Maingat siyang yumuko. Kumusta po, Aling Nena? Ako po si Kiko Salazar. Pasensya na po sa istorbo. Dahil sa kanyang magalang na kilos, nagulat si Aling Nena. Sinubukan niyang sabihin ang isang bagay, ngunit nanahimik at tumango. Nasaan si Maya? Tanong ni Ricardo. Narito po siya sa hardin. Gusto po niyang lumabas kaninang hapon. Dinala ni Ricardo si Kiko sa likod bahay. Sa malawak na Japanese garden, may mga puno ng maple at isang stone lantern at isang pond na may koi fish na lumalangoy sa pagitan ng mga batong may lumot. Nakaupo si Maya sa wheelchair at nakikinig sa tunog ng tubig sa pond. Maya, humarap si Maya. Marahil ay narinig niya ang mga yapak ni Kiko dahil biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Kiko, dumating ka nga. Lumapit si Kiko sa kanya ng may ngiti. Nangako ako, di ba? Tahimik na sinabi ni Dr. Torres sa tabi ni Ricardo. Presidente, delikado po ang ganitong klaseng alternatibong gamot. Baka magbigay lang po kayo ng maling pag-asa sa anak ninyo. Hindi sumagot si Ricardo. Tiningnan lang niya si Kiko na nakaupo sa tabi ng wheelchair ni Maya at bumubulong ng kung ano, ngumiti si Maya. Napagtanto ni Ricardo kung gaano niya kamis ang ngiting iyon. Doktor, maaari na po kayong umuwi ngayon. Malaking tulong po kung makakapunta kayo bukas. Kumagat sa labi si Dr. Torres, ngunit hindi na siya tumutol. Nang umalis ang doktor, umupo si Ricardo sa bangko at tiningnan ang dalawang bata. Itinulak ni Kiko ang wheelchair ni Maya patungo sa gilid ng pond. Kumuha siya ng isang maliit na origami boat mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilutang sa tubig. Ano yan?
Tanong ni Maya. Bangka ng pangarap po. Naglalayag po yan para dalhin ang pangarap na makakita kayo. Totoo bang matutupad ang pangarap? Kung maniniwala po kayo, hinawakan ni Kiko ang kamay ni Maya at dahan-dahang hinawakan ng tubig. Nabasa ang mga daliri ni Maya ng tubig. Malamig, di ba? Tandaan mo ang pakiramdam na ito. Lahat ng pandama ay magkakaugnay. Kung nararamdaman ng kamay mo, mararamdaman din ng mga mata mo. Tiningnan ni Ricardo ang kakaibang paraan ng paggamot na ito nang may pagdududa, ngunit sa mukha ni Maya, may seryosong ekspresyon. Talagang naniniwala siya. Simulan natin bukas ang seryosong pagsasanay, Masakit yan. Walang pag-aalinlangan na tumango si Maya. Kaya ko po. Gusto ko rin pong makakita ulit, katulad ni Kiko. Maingat na hinaplos ni Kiko ang buhok ni Maya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ricardo na hindi lang siya basta bata sa kalye, may karunungan ng matanda sa kanyang mga mata. 6:00 ng umaga. Nang magsimulang sumikat ang araw, gising na si Kiko. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Ang guest room ay mas malaki kaysa sa anumang bahay na nakita niya. Malambot na kumot, bagong kasangkapan, at tanaw ang dagat Visayan. Sa sandaling panahon, tila panaginip ang lahat. Ngunit mabilis na bumalik ang kanyang isip sa katotohanan. Ngayon, magsisimula ang seryosong pagsasanay ni Maya. Bumaba siya sa kama at kinuha ang isang maliit na notebook mula sa kanyang bag. Ito ang mga tala na isinulat ni Mang Ben. Unang araw, pagkagising ng pandama. Ikalawang araw, pagsasanay ng alaala. Ikatlong araw, pagpukaw ng mga ugat. Buntong hininga ng malalim si Kiko. Mahirap ang kanyang proseso para makakita muli. Kailangan ding pagdaanan ni Maya ang parehong paghihirap, ngunit naramdaman niya na malakas ang bata. Anong ginagawa mo? Lumingon si Kiko. Nakatayo si Ricardo sa pinto. Nakasuot na siya ng training attire. Naghahanda po. Kumain ka na ba ng almusal, Kiko? Hindi pa po. Sabay tayong kumain. At huwag kang Kiko lang. Tawagin mo akong Tito Cardo. Nag-aalangan si Kiko sandali. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pagiging malapit. Opo, Tito Cardo. Sa hapagkainan, nakahanda na ang almusal, inihaw na isda, sinangag, itlog at iba't ibang ulam. Hindi pa nakakita si Kiko ng ganoon karaming pagkain. Kumain ka ng marami, mahihirapan ka ngayon. Habang kumakain si Kiko, tahimik siyang pinagmamasdan ni Ricardo. Payat at maliit ang katawan ng bata, ngunit ang kanyang mga galaw at tingin ay nakakagulat na kalmado. Kiko, pwede ba akong magtanong? Opo, may naaalala ka ba sa mga magulang mo? Huminto sandali ang chopstick ni Kiko. Isang bahid ng lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad na nawala. Teacher po sa arts ang papa ko. Nurse po ang mama ko. Mababait po silang pareho. Sumakit ang dibdib ni Ricardo. Dahil sa aksidente na sanhi ng empleyado ng kanyang kumpanya, nawalan ng magulang ang batang ito. At sa parehong aksidente, nawalan din siya ng asawa. Naaalala mo ba ang aksidente? Dahan-dahang umiling si Kiko. Hindi ko po masyadong naaalala. Tunog at ilaw lang po, at sakit ang natatandaan ko. Hindi na nagtanong pa si Ricardo. Masyadong masakit para ituloy ang usapan na ito. Pagkatapos ng almusal, lumabas silang dalawa sa hardin. Nakaupo na si Maya sa wheelchair at naghihintay. May pag-asa at pag-aalala sa kanyang mukha. Handa ka na ba? Tanong ni Kiko. Tumango si Maya. Kumuha si Kiko ng iba't ibang bagay mula sa isang maliit na supot na tela. Isang maliit na bola, iba't ibang tela na may iba't ibang tekstura at isang malamig na metal na bola. Ngayon, matututo ka kung paano maramdaman. Inilagay niya sa kamay ni Maya ang iba't ibang tekstura. Malambot na tela, magaspang na buhangin, malamig na metal na bola. Pikit mo ang mga mata mo at alalahanin mo ng eksakto kung ano ang nararamdaman mo. Nag-concentrate si Maya. Sunod na, dahan-dahang inilagay ni Kiko ang parehong bagay sa noo ni Maya. Ang nararamdaman ng iyong kamay, subukan mong maramdaman din sa likod ng iyong mga mata. Isipin mo, nagtataka si Ricardo habang pinagmamasdan, paano makakatulong ang ganito simpleng pagsasanay. Pagkalipas ng isang oras, dahan-dahang iginuhit ni Kiko ang maliliit na hugis sa paligid ng mga mata ni Maya gamit ang kanyang mga daliri. May iginuguhit ako rito. Subukan mong isipin kung ano ang iginuguhit ko. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Maya at nag-concentrate. Pagkatapos,
bigla siyang nagsalita. Nararamdaman ko, may nagliliwanag. Nagulat si Ricardo at tumakbo palapit. Totoo, puno ng luha ang mga mata ni Maya. Maliwanag po sa likod ng talukap ng mata ko, Papa. Ngumiti ng tahimik si Kiko. Ito po ang unang hakbang. Nagsisimula po sa imahinasyon at nagiging totoo. Kinagabihan, pagkatapos matulog ni Maya, si Ricardo ay nakaupo sa kanyang silid-aklatan. Sa screen ng computer, nakikita ang record ng aksidente 4 na taon na ang nakakaraan. Nagbuhos siya ng isang basong whiskey at dahan-dahang binasa ang mga dokumento. The 12th of August 2021. Mactangent Cebu Bridge Car Accident. Driver, Carlos Reyes, 47 taong gulang, empleyado ng Alcantara Development. Dahil sa pagmamaneho habang inaantok, lumihis sa kabilang linya at direktang sumalpok sa sasakyan ng pamilya Salazar. Mga biktima, Mang Rogelio Salazar, 35 taong gulang, Aling Cora Salazar, 23 taong gulang, namatay sa pinangyarihan. Anak, Kiko Salazar, 9 taong gulang, malubhang nasugatan. Dahil sa impact, nadamay din ang mga sumusunod na sasakyan kasama ang sasakyan ni Elena Alcantara, 28 taong gulang, na namatay. Tinakpan ni Ricardo ang kanyang mukha ng kanyang dalawang kamay. Noong araw na iyon, nasa meeting siya sa Maynila. Nagmamaneho ang kanyang asawa, kasama si Maya, sa isang drive sa isla. Sa sandaling narinig niya ang balita ng aksidente, gumuho ang kanyang mundo. Hindi na bumalik ang kanyang asawa at nawalan ng paningin si Maya at itinago niya ang responsibilidad sa aksidente na sanhi ng driver ng kanyang kumpanya. Inutusan niya ang kanyang abogado, ayusin mo ito ng tahimik hanggat maaari. Huwag na itong lumabas sa media. Hindi mahalaga kung magkano ang gastos. Nag-alok siya ng 100 milyong piso bilang settlement sa pamilya ng biktima at inalis ang kaso. Akala niya tapos na ang lahat. Ngunit hindi pa. Ang anak ng biktima ay nakaligtas at ngayon, ginagamot niya ang kanyang anak sa kanyang bahay. Wala itong maituturing kundi tadhana. Bumukas ang pinto at pumasok si Mr. Tan, ang Executive Secretary. Presidente, dala ko na po ang mga dokumento. Sa screen ng tablet, naroon ang hospital records ni Kiko. Pagkatapos ng aksidente, 3 beses siyang inoperahan sa Cebu Doctors University Hospital. Ang diagnosis ay traumatic optic neuropathy. Hindi maganda ang prognosis at sinabi ng mga doktor na magiging permanente ang kanyang kondisyon. Ngunit, pagkalipas ng 6 na buwan, biglang bumuti ang kanyang kalagayan, isang paggaling na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Nilipat ni Ricardo ang mga larawan. Ang Kiko pagkatapos ng operasyon ay parang ibang tao, mga matang walang buhay, maputlang mukha, at ang unti-unting paggaling ng kanyang katawan, mga record ng orphanage. Una, nasa isang provincial orphanage siya. Ngunit 2 taon na ang nakakaraan, umalis siya sa pasilidad ng walang paalam. Wala nang opisyal na record pagkatapos noon. Pagkaalis ni Mr. Tan, kinuha ni Ricardo ang isang lumang folder mula sa drawer. Isang dokumento na may nakasulat na Mactangent Cebu Bridge Accident Settlement Agreement. Tiningnan niya ang pangalan ng taong tumanggap ng settlement. Mang Tony Salazar, kapatid ng biktima. Ibig sabihin, ang tiyuhin ni Kiko ang tumanggap ng settlement habang si Kiko ay ipinadala sa orphanage. Saan napunta ang pera na iyon? Biglang dinagsa si Ricardo ng malaking pakiramdam ng pagkakasala. Hindi siya mismo ang nagsanhi ng aksidente, ngunit isang trahedya ito na sanhi ng kanyang kumpanya at kanyang empleyado. At habang nawalan din siya ng asawa sa parehong aksidente, sinubukan lang niyang ayusin ito sa pamamagitan ng pera upang maprotektahan ang imahe ng kumpanya. Hindi niya man lang inisip ang buhay ni Kiko. Nang sandaling iyon, may kumatok, pasok, bumukas ang pinto at pumasok si Kiko. Nakasuot ng pajama at may hawak na maliit na notebook. Tito Cardo, pwede po ba? Nagmamadaling isinara ni Ricardo ang screen ng computer. Bakit? Ipakikita ko po sana sa inyo ang menu ng training ni Maya bukas. Iniabot ni Kiko ang notebook. Nakasulat ang plano ng training sa malinis na sulat kamay. Kinuha ni Ricardo ang notebook habang tinitingnan ang mukha ni Kiko. Alam kaya ng batang ito? Alam kaya niya na siya ang presidente ng kumpanya na pumatay sa kanyang mga magulang?
At tinutulungan pa rin niya si Maya? Kiko, pwede ba akong magtanong? Opo. Bakit mo tinutulungan si Maya? Nag-isip si Kiko, sandali bago sumagot. Kasi po, dati, ganoon din po ako kadismaya, katulad ni Maya. Pero, tinulungan po ako ni Mang Ben. Ngayon po, ako naman ang tutulong sa iba. Sa malinis na sagot na iyon, nalungkot ang mga mata ni Ricardo. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa balikat ni Kiko. Salamat, Kiko. Maraming salamat talaga. Ngumiti si Kiko. Sa kanyang ngiti, walang anino ng puot o paghihiganti. Tanging dalisay na kabutihan lamang. At iyon ang mas nagpasakit sa puso ni Ricardo. Lumipas ang isang linggo. Puno ang kwarto ni Maya ng mga bagay na dinala ni Kiko. Maliit na bato, iba't ibang tela na may iba't ibang tekstura, isang lalagyan na may tubig at mga salita na nakapaskil sa dingding. Naaalala ng aking katawan. Magsisimula sa huli. Ngayon, 1. Bukas, 2. Araw-araw. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, magkasama sina Kiko at Maya. Sa umaga, image training. Sa hapon, sensory training. Sa gabi, neural stimulation. Sumama si Ricardo sa lahat ng session hanggat kaya niya. Sa simula, nagdududa siya, ngunit unti-unti, nakita niya ang nakakagulat na pagbabago. Papa, tingnan mo, sigaw ni Maya. Kumurap ang kanyang mga mata na walang benda. Bahagya itong gumalaw, ngunit malinaw na nagre-react sa ilaw. Nakikita ko ang ilaw. Alam ko kung saan ang bintana. Hindi napigilan ni Ricardo ang kanyang mga luha. 4 na taon na ang nakakaraan. Ang bagay na sinabing imposible ng pinakamahusay na ospital sa mundo, nagawa ng maliit na batang ito sa loob lamang ng 1 linggo. Kailangan kong tawagan si Dr. Torres. Hindi pa po, tahimik na sabi ni Kiko. Ang mga doktor ay naniniwala lamang sa mga bagay na mapapatunayan sa medisina. Ang nakikita ni Maya ngayon ay kakaunti lamang sa paningin ng doktor. Tumango si Ricardo. Ang karunungan ni Kiko ay higit pa sa kanyang edad. Kinagabihan, pagkatapos matulog ni Maya, tinawag ni Ricardo si Kiko sa kanyang silid-aklatan. Inabutan niya ng mainit na tsokolate. Kiko, ano ang nangyayari kay Maya? Nag-isip si Kiko sandali bago sumagot. Hindi po tuluyang naputol ang optic nerve ni Maya. May napakaliit na koneksyon na natitira. Hindi po ito nakita ng mga doktor, pero alam ko po. Kasi ganyan din po ako. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano ka nakakita muli? Sumipsip si Kiko ng tsokolate. Ang kanyang maliit na kamay ay nakabalot sa tasa. Tinuruan po ako ni Mang Ben kung paano ipaalala sa katawan. Nang bulag pa po ako, sinabi ni Mang Ben na mangarap akong makakita. Araw-araw, mangarap na makita ang langit, dagat, at kulay ng mga bulaklak. At sa araw, kausapin ko raw ang aking mga mata. Kausapin ang mga mata mo? Opo. Mata? Naaalala mo ba? Ang araw na sabay tayong nanood ng sunset? Ang kulay ng sikat ng araw sa dagat? Ang ngiti ng mama ko? Hindi makapaniwala si Ricardo. Ngunit hindi niya kayang itanggi ang resulta. Pero paano mo nalaman na ang kondisyon ni Maya ay katulad ng sa iyo? Nagkatinginan ang mga mata ni Kiko at Ricardo. Nang una ko po siyang makita sa parke, alam ko po, ang boses po niya ay katulad ng boses ko. Boses na hindi sumuko. Puno ang dibdib ni Ricardo. Ang nakita ng maliit na batang ito sa kanyang anak ay hindi medikal na kondisyon, kundi kaluluwa. Kiko, talagang espesyal kang bata. Ngumiti si Kiko nang nahihiya. Hindi naman po, kailangan ko rin po ng tulong noon at may tumulong sa akin. Iyon lang po. Inilagay ni Ricardo ang kamay sa balikat ng bata. Sa sandaling iyon, nagpasya siya. Kahit na magdulot ng himala ang tulong ni Kiko kay Maya o hindi, ibabalik niya ang tunay na utang na loob sa batang ito at hindi lang ito usapin ng pera. Ito ay usapin ng katarungan. Kinabukasan, nakipagkita si Ricardo sa kanyang abogado. Si Attorney Kenneth De La Cruz, ang managing partner ng isang malaking law firm sa Maynila, ay kaklase ni Ricardo sa kolehiyo at abogado din ng kumpanya. Pakihanap mo si Mang Tony Salazar. Kapatid siya ng biktima sa aksidente sa Mactanggent Cebu Bridge. 4 na taon na ang nakakaraan. Tumanggap siya ng 100 milyong piso na settlement. Sumeryoso ang mukha ni Kenneth. Bakit bigla? Akala ko, perpekto nang natapos ang kasong iyon. Ang anak ng taong iyon ay nasa bahay ko ngayon.
at lumaki ang batang iyon sa orphanage. Gusto kong malaman kung saan napunta ang perang settlement. Hindi na itago ni Kenneth ang kanyang pagkagulat. Teka, ibig sabihin oo. Ang batang nawalan ng magulang sa aksidenteng iyon ay nagkataong tinutulungan ang anak ko. Tadhana ba ito o bangungot? Habang kumukuha ng tala, umiling si Kenneth. Mag-ingat ka, Ricardo. Delikado ang sitwasyon na ito. Kapag nalaman ng batang iyon ang katotohanan, alam ko, ngunit hindi ko na kayang itago pa ang katotohanan. Kailangan kong ibalik sa kanya ang katarungan. Nang malapit nang matapos ang usapan ng dalawa, tumunog ang cellphone ni Ricardo galing sa bahay. Hello? Narinig niya ang naguguluhang boses ni Aling Nena. Presidente, dali po. Si Maya. Si Maya po. Tila huminto ang puso ni Ricardo. Ano? Anong nangyari kay Maya? Nakakakita po si Maya. Tinawag niya po kayo at kumaway. Tahimik na binaba ni Ricardo ang telepono at tumakbo palabas ng opisina. Pagkalipas ng 30 minuto, hingal na hingal siyang dumating sa hardin ng kanyang bahay. Naroon si Dr. Torres, si Aling Nena, at ilang staff. At sa gitna nila, si Maya, mahigpit na hawak ang kamay ni Kiko. Papa, sigaw ni Maya. Malaki ang kanyang mga mata, at kahit malabo pa, malinaw na sinusundan nito ang anyo ng kanyang ama. Nakikita ko ang mukha ni Papa. Nananatili si Ricardo sa kinatatayuan niya. 4 na taon na ang nakakaraan, ang bagay na sinabing imposible ay nangyayari ngayon sa harap niya. Mahigpit na hawak ni Maya ang kamay ni Kiko at sa kanyang malabo pa ring paningin, pilit niyang tinitignan ng malinaw, ngunit talagang nakakakita siya. Lumapit si Dr. Torres nang may naguguluhang ekspresyon. Imposible po ito sa agham. Permanente po ang pinsala sa optic nerve ni Maya. Ngunit ang nangyayari ngayon ay tahimik na inalalayan ni Kiko si Maya. Alam mo ba kung sino ang naroon? Malumanay niyang tanong. Iginuhit ni Maya ang kanyang mga mata at nanginig ang kanyang bibig. Si Aling Nena, nakasuot ng puting apron. Huminga ng malalim ang lahat ng naroon. Nakilala ni Maya ang anyo ng isang tao. Biglang bumuhos ang luha ni Ricardo. Tumakbo siya patungo sa kanyang anak. Maya, napakagaling mo talaga. Tumalon si Maya sa dibdib ng kanyang ama at ngumiti. Tinulungan po ako ni Kiko. Naniniwala po siya sa akin na kaya ko. Tiningnan ni Ricardo si Kiko. Ang bata ay nahihiyang umatras ng isang hakbang at tahimik na ngumiti. Ito pa lang po ang unang yugto, sabi ni Kiko. Nagsisimula pa lang po si Maya na maniwala muli sa kanyang katawan. Pero mahaba pa po ang lalakbayin. Lumapit si Dr. Torres kay Kiko. Paano mo nagawa? Anong uri ng gamot ang ginamit mo? Umiling si Kiko. Hindi po gamot. Tinuruan ko lang po si Maya kung paano ipaalala sa kanyang katawan. Inilagay ni Ricardo ang kamay sa balikat ni Kiko. Salamat Kiko. Nagdala ka ng himala sa amin. Ngumiti si Kiko, ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Pilit siyang ngumiti, ngunit biglang namutla ang kanyang mukha. At sa sandaling iyon, bumagsak siya. Sa private ward ng Cebu Doctors University Hospital, nakahiga si Kiko sa puting kama. Maputlang mukha, payat na braso na may dextrose. Ang malaking gown ng ospital ay malaki sa kanyang maliit na katawan. Umiling ang mga doktor, pagod at malnutrisyon. At may mga abnormalidad muli sa optic nerve. Tila may pinsala na ito dati, ngunit lumala kamakailan. Nakatayo si Ricardo sa bintana ng silid at malabong nakatanaw sa dagat Visayan. Hindi niya alam na habang ginagamot ni Kiko si Maya, unti-unting nanghihina ang kanyang sariling katawan. Presidente, lumingon si Ricardo. Nakatayo si Mang Ben sa pintuan ng silid. Narinig niya ang balita tungkol kay Kiko at agad na tumakbo mula sa baryo dagat. Dahan-dahang lumapit si Mang Ben kay Kiko at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa noo nito. Ito na nga, nag-aalangan si Ricardo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Espesyal na bata po si Kiko. May kakayahan siyang maglipat ng kanyang lakas sa ibang tao. Habang tinutulungan niya si Maya, unti-unti niyang ibinahagi ang kanyang lakas. Totoo bang mangyayari ang ganoong bagay? Sa tradisyonal na medisina, matagal na nating pinag-aaralan ang daloy ng enerhiya at lakas. Hindi pa ito maipaliwanag ng modernong medisina, ngunit ito ay isang tunay na fenomena
Mabigat ang loob na tiningnan ni Ricardo si Kiko. Kung gayon, ang paggaling ni Maya ay dahil isinakripisyo ni Kiko ang sarili niyang kalusugan? Alam na sana niya, ngunit pinili pa rin niyang tulungan si Maya. Pumatak ang luha sa mga mata ni Ricardo. Isinakripisyo ng batang ito ang kanyang sariling kalusugan para sa anak ng presidente ng kumpanya na pumatay sa kanyang mga magulang at nang hindi nalalaman ang buong katotohanan. Maaari po ba nating iligtas si Kiko? Buntong hininga ng malalim si Mang Ben. Kailangan natin ang tulong ng modernong medisina at kailangan din natin ang sarili niyang kalooban. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Maya na nakasakay sa wheelchair. Dahil sa tulong ni Kiko, bahagyang bumalik ang kanyang paningin, ngunit malabo pa rin siyang makakita. Gayunpaman, tila nakilala niya ang anyo ni Kiko. "Kiko!" Nanginig ang boses ni Maya. "Kasalanan ko ba?" Niyakap ni Ricardo ang kanyang anak. "Hindi, Maya. Hindi mo kasalanan." Ngunit alam ni Maya, hinawakan niya ang kamay ni Kiko. Malamig at walang lakas ang kamay nito. "Kiko, gumising ka, please. Ngayon, ako naman ang tutulong sa iyo." Bumangon siya mula sa wheelchair at sinubukan tumayo sa tabi ng kama. Nanginig ang kanyang mga binti, ngunit nanatili siya dahil sa kanyang determinasyon. "Maya, mag-ingat ka," sigaw ni Ricardo. Ngunit hindi natinag si Maya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Kiko gamit ang dalawang kamay at ipinikit ang kanyang mga mata. "Katulad ng pagtuturo mo sa akin, Kiko, ipaaalala ko sa katawan mo. Ipaaalala ko sa katawan mo kung kailan ka malakas." Nagulat si Mang Ben habang pinagmamasdan. Naramdaman niya na bahagyang uminit ang hangin sa silid. Patuloy na hinawakan ni Maya ang kamay ni Kiko at patuloy na bumulong. "Kiko, alalahanin mo, ang panahon na tumatakbo ka, ang panahon na lumilipad ka, ang panahon na malakas ka." Nang sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang daliri ni Kiko. Bahagyang nanginig ang kanyang kilay at dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Isang maliwanag na ngiti ang lumabas sa mukha ni Maya. "Kiko." Ang paggaling ni Kiko ay isang misteryo sa larangan ng medisina. Hindi maipaliwanag ng mga doktor ang kanyang biglaang paggaling. Imposible sa medisina ang bumuti ang kondisyon sa loob lamang ng ilang araw pagkatapos muling magpakita ng abnormalidad ang optic nerve. Ngunit si Kiko ay nakalabas ng ospital sa loob ng 1 linggo. Nang bumalik siya sa bahay ni Ricardo, isang maliit na pagdiriwang ang inihanda sa hardin. Gumawa si Maya ng card para kay Kiko at sa unang pagkakataon, buong puso siyang tinanggap ni Aling Nena. Binuksan ng batang ito ang mga mata ng aking Maya. "Para na siyang apo ko," sabi ni Aling Nena habang hinahaplos ang ulo ni Kiko. Pagkatapos ng pagdiriwang, tinawag ni Ricardo si Kiko sa kanyang silid-aklatan. Ngayon na ang panahon para ibunyag ang buong katotohanan. Pagpasok ng bata, buntong hininga ng malalim si Ricardo. "Kiko, umupo ka." Umupo si Kiko sa malaking leather sofa. Hindi abot ang kanyang mga paa sa sahig. "Bakit po, Tito Cardo?" Kinuha ni Ricardo ang isang sobre ng dokumento mula sa drawer. "May kailangan akong sabihin tungkol sa aksidente ng mga magulang mo." Nagbago ang ekspresyon ni Kiko. "Tungkol po sa mga magulang ko?" "Oo, ang aksidente na nangyari sa Mactangen Cebu Bridge 4 na taon na ang nakakaraan. Ang sasakyan na nagsanhi ng aksidente ay pag-aari ng aking kumpanya." Lumaki ang mga mata ni Kiko. Wala siyang sinabi, ngunit puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. "Ang driver ng aming kumpanya ay nakatulog habang nagmamaneho. Sumalpok siya sa sasakyan ng mga magulang mo. Nasa Maynila ako noon, ngunit nasa akin ang lahat ng responsibilidad." Patuloy si Ricardo, nang takot sa reaksyon ni Kiko. "At may isa pa akong kailangang sabihin. Kabilang sa mga sasakyang nadamay sa aksidenteng iyon ay ang aking asawa. Ang sasakyan ng aking asawa, kasama si Maya, ay nasangkot sa banggaan. Namatay ang aking asawa at nawalan ng paningin si Maya. Ibig sabihin, ang pamilya mo at ang pamilya ko ay parehong nasira sa parehong aksidente." Hindi gumagalaw si Kiko habang nakatingin kay Ricardo. "Pagkatapos ng aksidente, inayos ng legal team ko ang lahat. Nagbayad kami ng 100 milyong piso bilang settlement, ngunit kamakailan ko lang nalaman na ang iyong tiyuhin ang tumanggap ng pera at ikaw ay ipinadala sa orphanage." Puno ng luha ang mga mata ni Kiko, ngunit hindi ito luha ng galit.
Ito ay ang lungkot na matagal nang nakakulong, na muling bumuhos. Kaya po tinanggap ng tiyuhin ko ang pera at ipinadala ako sa orphanage. Lumuhod si Ricardo sa harap ni Kiko. Kiko, patawarin mo ako. Dapat ay maingat kong tinanong. Dapat ay siniguro kong protektado ka. Tahimik na tiningnan ni Kiko si Ricardo. May lalim ng matanda sa kanyang mga mata. Tito Cardo, sa simula, natakot po ako. Pero habang tinutulungan ko po si Maya, napagtanto ko po, ang pagnanais na tumulong ay nagpapalakas sa akin kaysa sa pagkamuhi. Kung nandyan po kayo sa tabi ko, sa tingin ko, kaya kong patawarin ang nakaraan. Nagulat si Ricardo at tumingala. Ano? Hindi po kayo ang nagsanhi ng aksidente, Tito Cardo. At kung hindi po nangyari ang aksidenteng iyon, hindi ko po nakilala si Mang Ben at hindi ko rin po nakilala si Maya. Nadala si Ricardo sa maturity ni Kiko. Hindi ito mga salita na inaasahan niyang maririnig mula sa isang 13 taong gulang na bata. Pero hindi na po babalik ang mga magulang ko. Nanginig ang boses ni Kiko. Pero buhay po ako at nakakakita na po ulit si Maya. Hindi po tayo pwedeng mabuhay ng puro kalungkutan lang, di ba po? Niyakap ni Ricardo ng mahigpit si Kiko. Nanginig ang kanyang balikat. Ang maliit na batang ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Nahanap ko na ang tiyuhin mo, sabi ni Ricardo. Ibibalik ko ang pera mo at kung gusto mo, gusto kong maging legal na tagapag-alaga mo hanggang sa maging matanda ka. Nagulat si Kiko habang nakatingin kay Ricardo. Totoo po? Oo, syempre, kung gusto mo. Pumatak ang luha sa mga mata ni Kiko. Ito ay luha ng kagalakan at luha din ng pagtatapos ng matagal na kalungkutan. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Kiko ang rehabilitation training ni Maya, ngunit nagbago ang kanilang relasyon. Hindi na lang sila simpleng tagagamot at pasyente, kundi magkaibigan na nagkakaunawaan. Ngayon, layunin natin na magbasa ng mga letra sa malayo. Nakaupo si Maya sa veranda at nakatanaw sa hardin. Malabo pa rin ang paningin niya, ngunit malinaw na niyang nakikilala ang ilaw at kulay. Kaya ko, sabi ni Maya nang may determinasyon. Nakatayo si Ricardo sa pintuan ng kwarto at pinagmamasdan ang dalawang bata. Sa pagitan nila, nabuo ang isang malalim na koneksyon na tanging mga taong nakaranas ng sakit ang makapagbabahagi. Presidente, lumapit si Mr. Tan, ang executive secretary, na may hawak na sobre ng dokumento. Nahanap na po namin si Mang Tony Salazar. Dinala ni Ricardo si Mr. Tan sa kanyang silid-aklatan. Nasaan siya? Nasa Palawan po. Nagbukas po siya ng homestay gamit ang perang settlement. Sumeryoso ang mukha ni Ricardo. Ibig sabihin, inaksaya niya ang pera at namumuhay ng walang pakialam? Medyo komplikado po ang sitwasyon. Akala po ni Mang Tony Salazar na maayos si Kiko sa orphanage. Sinasabi po niya na nagpadala siya ng buwanang sustento sa staff ng orphanage, ngunit posible po na inabuso ng staff ang pera. Naguluhan si Ricardo. Kung gayon, biktima rin ba ang tiyuhin ni Kiko? Hindi po masasabing ganap, dahil hindi po niya direktang kinuha si Kiko at hindi rin po niya siniguro. Ngunit hindi rin po siya ganap na masamang tao. Makipag-ugnayan ka kay Mang Tony Salazar. Sabihin mo na gusto ko siyang makita ng personal. Pagkaalis ni Mr. Tan, nakatanaw si Ricardo sa labas ng bintana. Sa hardin, dahan-dahang nagsasanay sina Kiko at Maya sa kanilang paningin. Sa hapunan kinagabihan, gumawa si Ricardo ng mahalagang anunsyo. Maya, Kiko, bukas, pupunta tayong 3 sa Palawan. Nagliwanag ang mga mata ni Maya. Totoo po? Sasakay tayo sa eroplano? Oo, sa tingin ko, kailangan nating lahat ng pahinga. Tahimik na kumain si Kiko. Nagtanong si Ricardo, Kiko, excited ka rin, di ba? Tumango si Kiko, ngunit may pag-aalala sa kanyang mga mata. Tito Cardo, may tunay na dahilan po kung bakit tayo pupunta sa Palawan, di ba? Nagulat si Ricardo sa insight ni Kiko. Nandoon ang tiyuhin mo. Nais kong makipagkita sa kanya. Inilagay ni Kiko ang kanyang chopstick. Ang tiyuhin ko, panahon na para ayusin ang lahat. Para sa iyong kinabukasan, nag-isip si Kiko. Malabo ang kanyang alaala sa kanyang tiyuhin. Isang tahimik na lalaki na paminsan-minsan ay bumibisita noong buhay pa ang kanyang mga magulang. Iniwan po ba ako ng tiyuhin ko? Sumagot si Ricardo ng tapat.
Komplikado ang sitwasyon. Kailangan nating makipag-usap sa kanya ng personal. Hinawakan ni Maya ang kamay ni Kiko. Okay lang, Kiko. Kasama mo ako. Kinagabihan, hindi makatulog si Kiko. Nakatayo siya sa bintana at nakatanaw sa dilim ng dagat Visayan. 4 na taon na ang nakakaraan, ganap na nagbago ang kanyang buhay. At ngayon, may bagong pagbabago na darating. Nakakatakot, bulong niya sa sarili. Pero hindi na ako mag-isa. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng alon. Ang tunog na iyon ay tila bumubulong ng okay lang, okay lang. Sa ilalim ng asul na langit ng Palawan, nagtungo ang 3 sa timog ng isla sakay ng rent-a-car. Ang emerald green na dagat, ang puting buhangin, at ang tanaw na horizon sa malayo. Inilabas ni Maya ang kanyang kamay sa bintana at naramdaman ang hangin. Malabo pa rin siyang makakita, ngunit ang nakakasilaw na ilaw at matingkad na kulay ay bumalandra sa kanyang mga mata. Ang ganda ng dagat, tahimik na nakatanaw si Kiko sa labas ng bintana. Hindi niya alam kung anong pakiramdam ang dapat niyang maramdaman sa kanyang tiyuhin na 4 na taon na niyang hindi nakita. Pagkalipas ng 1 oras, dumating sila sa isang tahimik na homestay sa tabing dagat. Ang paraiso ng pangarap, ang pangalan ng homestay, ay isang tradisyonal na bahay na gawa sa bato na ginawa mula sa isang lumang estruktura at namumulaklak ng matingkad ang mga bulaklak ng bougainvillea. Nang iparada nila ang sasakyan, sinalubong sila ng isang lalaking nasa edad 40, Presidente Alcantara. Maligayang pagdating po. Ako po si Mang Tony Salazar, tumango si Ricardo. Maraming salamat po sa pagsalubong. Nakatago si Kiko sa likod ng sasakyan. Hindi pa siya napapansin ni Mang Tony. Ano po ba ang pakay ninyo? Huminto ang mga salita ni Mang Tony dahil napunta ang kanyang tingin kay Kiko. Kiko? Hindi gumalaw si Kiko. Mahigpit niyang hawak ang wheelchair ni Maya. Tito, mahinang sabi niya. Namutla ang mukha ni Mang Tony. Buhay ka? Akala ko, maayos ka sa orphanage. Pumasok muna tayo, sabi ni Ricardo. Marami tayong pag-uusapan. Sa loob ng homestay, sa isang malaking sala, nagkatinginan ng 4 sa gitna ng awkward na katahimikan. Mahigpit na hawak ni Maya ang kamay ni Kiko. Akala ko, maayos si Kiko. Nagsimulang magsalita si Mang Tony. Buwan-buwan po akong binibigyan ng ulat ng contact person sa orphanage. Nagpapadala rin po sila ng mga litrato na nagpapakita na masaya si Kiko. Tahimik na sinabi ni Kiko, hindi po ako masaya doon at hindi rin po kayo dumalaw kahit minsan. Pumatak ang luha sa mga mata ni Mang Tony. Pasensya na, Kiko. Pagkatapos mamatay ng mga magulang mo, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nabigo ako sa negosyo at puno ako ng utang. Noon, natanggap mo ang settlement at ginamit mo ang perang iyon para magsimula ng homestay, di ba? Sabi ni Ricardo. Tumango si Mang Tony. Tama po. Sa simula, balak ko sanang kunin si Kiko. Ngunit inakala ko na ilalagay ko lang siya sa orphanage hanggang sa maging matagumpay ang negosyo. Pagkatapos ay lumipas ang oras at nakalimutan ko na lang, pinutol ni Kiko. Sa kanyang boses, mas malaki ang lungkot kaysa sa galit. Yumuko si Mang Tony. Hindi ko po kayang patawarin ang aking sarili, ngunit nagpapasalamat ako na buhay ka. Nag-iisa kang anak ng kapatid ko. Huminga ng bahagya si Ricardo. Mang Tony, iniisip ko pong maging legal na tagapag-alaga ni Kiko. Nagulat si Mang Tony at tumingala. Ha? Gusto kong maging tagapag-alaga ni Kiko. Siyempre, kung gusto niya. At kung gusto mo rin. Ang lahat ng tingin ay napunta kay Kiko. Nag-isip si Kiko sandali. Gusto ko pong makasama si Tito Cardo. Pero, tanong ni Ricardo, gusto ko rin pong makita paminsan-minsan ang tiyuhin ko. Kasi po, siya na lang po ang tanging kamag-anak ko sa dugo. Nagulat sina Ricardo at Mang Tony habang nagkatinginan. Inakala nila na pipiliin ni Kiko ang isa sa kanila. Ngunit sinubukan niyang ayusin ang sitwasyon sa sarili niyang paraan. Pumatak ang luha sa mga mata ni Mang Tony. Talagang kamukha mo ang ate mo. Palagi niyang sinisikap na yakapin ang lahat. Ang 3 araw sa Palawan ay naging panahon ng pagpapagaling para sa lahat. Nagkuwento si Kiko tungkol sa kanyang papa. Nagkuwento si Mang Tony tungkol sa mga magulang, mga alaala noong bata pa, at kasaysayan ng pamilya. Para kay Kiko, lahat ng iyon ay napakahalagang kayamanan. Sa huling araw, naglakad ang grupo sa tabing dagat sa Palawan.
Unti-unting bumabalik ang paningin ni Maya, ngunit kailangan pa rin niya ng wheelchair para sa malalayong distansya, ngunit hindi siya nagrereklamo. Maaari po kaya akong pumasok sa eskwela next spring? Tanong ni Maya kay Kiko. Siyempre, dahan-dahan lang. Ang mahalaga ay huwag sumuko. Naglakad si Ricardo sa tabi ni Mang Tony. Pinaplano ko pong formal na ampunin si Kiko. Siyempre, kailangan ko ang iyong pahintulot at kung gusto ni Kiko, ipagpapatuloy namin ang inyong relasyon. Nag-isip si Mang Tony sandali bago tumango. Masaya po si Kiko kapag kasama ninyo. Wala po akong nagawa para sa batang iyon, ngunit mula ngayon, sisikapin ko pong gawin ang lahat bilang kanyang tiyuhin. Nagkaintindihan ang dalawang lalaki at mahigpit na nagkamayan. Sa eroplano pabalik sa Cebu, nakatanaw si Kiko sa mga ulap sa labas ng bintana at nag-iisip. Isang linggo na ang nakakaraan, isa siyang ulila na nakatira sa lumang barong-barong sa Baryo Dagat, ngunit ngayon, magkakaroon na siya ng bagong pamilya. Anong iniisip mo? Tanong ni Maya. Bilis magbago ng lahat. Nagbabago naman sa magandang direksyon, di ba? Tumango si Kiko. Oo, pero nag-aalala ako sa mga tao sa Baryo Dagat, pati na rin kay Mang Ben. Sumama si Ricardo sa usapan. Huwag kang mag-alala, Kiko. Nangangako ako. Ire-revise ako ang redevelopment plan sa Baryo Dagat para makatira pa rin doon ang mga taong nakatira doon. At magtatayo rin ako ng maayos na klinika para kay Mang Ben. Nagliwanag ang mga mata ni Kiko. Totoo po? Oo, marami kang naituro sa akin na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa pera at kapangyarihan. Lumipad ang eroplano sa kalangitan ng Cebu. Sa labas ng bintana, nakikita ang magandang baybayin at mga isla ng Dagat Visayan. Naramdaman ni Kiko na ang lupaing ito ay magiging kanyang tunay na tahanan ngayon. Nang makarating sila sa Mactangen Cebu International Airport, may hindi inaasahang tao na naghihintay, si Mang Ben. Maestro, masayang tumakbo si Kiko. Ngumiti si Mang Ben at niyakap si Kiko. Kumusta ka? Marami po ang nangyari. Tumayo si Maya mula sa wheelchair at dahan-dahang lumakad ng ilang hakbang patungo kay Mang Ben. Malabo pa rin ang kanyang paningin, ngunit malinaw niyang nakikita ang balangkas ng matanda. Maestro, ako po ito. Nakakakita na po ako. Pumatak ang luha ng pagkamangha sa mga mata ni Mang Ben. Napakagaling. Nakagawa si Kiko ng napakalaking bagay. Inilagay ni Ricardo ang kamay sa balikat ni Mang Ben. May panukala po ako sa inyo, Maestro. Pinaplano ko pong magtayo ng Integrated Medical Research Center sa Baryo Dagat. Maaari po ba kayong maging head ng center? Nagulat si Mang Ben. Ako, isang matanda, kailangan po namin ng iyong karunungan at karanasan. Gusto naming gumawa ng lugar kung saan maaaring magkaisa ang modernong medisina at tradisyonal na medisina. Nag-isip si Mang Ben sandali bago tahimik na tumango. Kapaki-pakinabang na hamon ito. Isang hapon sa kalaliman ng Taglagas, isang espesyal na okasyon ang ginanap sa hardin ng mansyon ng mga Alcantara. Isang tahimik na hapunan ng pagdiriwang kung saan mga pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang inimbitahan. Nakatayo si Kiko, nakasuot ng bagong suit ng may kaba. Nasa tabi niya si Maya, nakasandal sa isang tungkod. Kayanan niyang maglakad ng maikling distansya gamit ang isang tungkod. Kinakabahan ka? Bulong ni Maya kay Kiko. Tumango si Kiko. Para lang akong nananaginip. Sa isang maliit na mesa, nakalagay ang formal na dokumento ng pag-ampon, inaprobahan ng family court. Lumapit si Ricardo sa harap at bumati sa mga nagtipon. Ngayon, ikinagagalak naming tanggapin ang isang bagong miyembro sa aming pamilya. Si Kiko ay nasa puso na namin, ngunit mula ngayon, siya ay opisyal na ring magiging bahagi ng aming pamilya. Lumapit si Ricardo kay Kiko, lumuhod para pantayan ang kanyang taas. Kiko, salamat sa pagiging bahagi ng aming pamilya. Hindi ko mapapalitan ang iyong ama, ngunit sisikapin kong ibigay ang lahat ng kailangan mo. Pumatak ang luha sa mga mata ni Kiko. Salamat po, Papa. Sa mga salitang iyon, namula rin ang mga mata ni Ricardo. Mahigpit niyang niyakap si Kiko. Si Mang Tony Salazar ay nakatanaw sa tanawin na ito mula sa malayo. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong lungkot at kagalakan. Lumapit si Kiko kay Mang Tony. Tito, pamilya pa rin po kita. Madalas po tayong magkita ah? Tumango si Mang Tony. Oo Kiko, madalas ding bibisita si Tito.
Pagkatapos ng seremonya ng pagpirma, ipinagpatuloy ang tahimik na pagdiriwang. Nagbigay ng espesyal na regalo si Mang Ben kay Kiko, isang lumang aklat ng tradisyonal na medisina. Ito ang aklat na pinag-aralan ko mula noong bata pa ako. Ngayon, ikaw na ang magpapatuloy. Kinuha ni Kiko ang aklat ng may paggalang. Maraming salamat po, maestro. Dumating din si Dr. Torres. Habang pinagmamasdan ng paggaling ni Maya, naging interesado siya sa pamamaraan ni Kiko at Mang Ben. Gusto ko pong sumali sa integrated research ng tradisyonal na medisina at modernong medisina. Marami pa akong dapat matutunan. Gabi na. At isa-isang umuwi ang mga bisita. Pumasok si Kiko sa kanyang bagong ayos na silid. Bago ang wallpaper at kasangkapan. Ngunit ang pinakamahalaga sa kanya ay ang larawan ng kanyang mga magulang na nakalagay sa veranda. Nahanap ito ni Ricardo para sa kanya. Nakatayo si Kiko sa veranda at nakatingala sa kalangitan. Ang mga bituin ay mas maliwanag kaysa dati. Mama, Papa, nakikita nyo? May bago na akong pamilya. Nang sandaling iyon, tahimik na bumukas ang pinto at pumasok si Maya. Dahan-dahan siyang lumakad gamit ang tungkod. Kiko, anong ginagawa mo? Pinagmamasdan ko ang mga bituin. Tumayo si Maya sa tabi ni Kiko at sabay nilang tiningnan ang kalangitan. Malabo pa rin ang kanyang paningin, ngunit nakikilala na niya ang ilang maliwanag na bituin. Dahil sa iyo, nakakakita na ulit ako. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Ngumiti si Kiko. Mas marami ka pang ibinigay sa akin, Maya. Pamilya, tahanan. Hinawakan ni Maya ang kamay ni Kiko. Mula sa kamay niya, naramdaman ang mainit na lakas. Nagulat si Kiko habang nakatingin sa kanya. Maya, nararamdaman mo rin? Tumango si Maya. Oo, sa simula, nakakatakot. Pero ngayon, nasanay na ako. Parang binigyan mo ako ng espesyal na bagay. Nagulat si Kiko habang nakatingin kay Maya. Sa proseso ng pagtulong niya kay Maya, unti-unti ring nakukuha ni Maya ang parehong lakas na mayroon siya. Dumating ang taglamig. Ang dagat Visayan ay maalon dahil sa malamig na hangin mula sa hilaga, ngunit ang tahanan ng mga alkantara ay mas mainit kaysa dati. Pumasok si Kiko sa isang high school sa Cebu at si Maya ay naghahanda para bumalik sa eskwela sa susunod na tagsibol. Ang kanyang rehabilitation ay mabilis na umunlad. Tinitingnan ni Ricardo sa opisina ang plano ng isang bagong proyekto. Proyekto sa pagpapaunlad ng komunidad ng Baryo Dagat. Ang pamagat. Ganap na binago ito mula sa dating redevelopment plan. Sa halip na paalisin ang mga orihinal na residente, ang plano ay pagandahin ang lugar kasama sila. Presidente, tututol ang mga board members. Malaki po ang mababawas sa kita, nag-aalalang sabi ni Mr. Tan. Ngumiti si Ricardo. Huwag kang mag-alala, ako ang magpapaliwanag. Noon, kumatok ang secretary sa pinto. Presidente, narito po sina Mang Ben at Dr. Torres. Dala ng dalawa ang proposal para sa pagtatayo ng research center, pagkikita ng tradisyon at modernong medisina, Integrated Medical Research Center ang pamagat. May mga bagay po na hindi kayang gamutin ng operasyon o gamot, sabi ni Dr. Torres. Nalaman ko po iyan sa pamamagitan ni Kiko at Maya. Tumango si Mang Ben. May karunungan ang tradisyonal na medisina ng Pilipinas na hindi pa naiintindihan ng modernong medisina kung magsasama-sama tayo. Agad na inaprubahan ni Ricardo ang proyekto. Isasama natin ito sa proyekto ng Baryo Dagat. Gagawin natin itong center na tumutulong sa mga taong walang access sa medisina. Pagkatapos ng meeting, mas maaga umuwi si Ricardo kaysa dati. Kamakailan, palagi siyang nagmamadali pa uwi pagkatapos ng trabaho. Hindi na siya nagtatagal sa opisina hanggang gabi. Dahil mas mahalaga ang mayroon siya ngayon. Nang makarating siya sa bahay, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa kanya. Maraming bata ang nakaupo sa sala. Mga bata mula sa pamayanan ng Baryo Dagat. Tinuturuan sila ni Kiko at Maya ng kung ano. Anong ginagawa ninyo? Tanong ni Ricardo. Papa, gumawa kami ng maliit na klase. Masayang tumawa si Maya. Sinabi po kasi ni Kiko na gusto niyang tulungan ang mga bata sa Baryo Dagat. Nahihiyang ipinaliwanag ni Kiko. Gusto ko lang po ibahagi ang natutunan ko. Gusto ko rin po silang magkaroon ng pangarap, katulad ko. Malalim ang naramdaman ni Ricardo. Lumakad siya sa pagitan ng mga bata at lumapit kay Kiko. Talagang ipinagmamalaki kita, Kiko.
Sa sumunod na tagsibol, isang malaking seremonya ang ginanap sa paanan ng Mactanggent Cebu Bridge. Ang sentro ng pinagsamang medisina at kalusugan, tulay ng pag-asa, ay binuksan sa unang pagkakataon. Maraming tao ang nagtipon sa harap ng modernong gusali. Mga lokal na residente, mga propesyonal sa medisina, at maging mga mamamahayag sa entablado, nakatayo sina Ricardo Alcantara, Mang Ben, at Dr. Torres. At sa pagitan nila, naroon sina Kiko at Maya. Si Maya ay malaya nang nakakalakad ng maikling distansya gamit ang isang tungkod lamang. Ang kanyang paningin ay bumalik na sa halos walang problema sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon, inaanunsyo namin ang isang bagong simula, nagsimulang magsalita si Ricardo. Ang sentrong ito ay hindi lang basta ospital. Ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang tradisyon at modernong medisina, isang espasyo kung saan nagkakaisa ang iba't ibang mundo. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Isang taon na ang nakakaraan, hindi ko inakala na mangyayari ang lahat ng ito. Ngunit itinuro sa akin ng isang maliit na bata na walang imposible. Ang kanyang tingin ay napunta kay Kiko. Ngumiti si Kiko ng nahihiya. Pagkatapos ng seremonya, nagsimulang maglibot ang mga tao sa bagong sentro. Isang kakaibang espasyo ito kung saan magkasamang naroon ang pinakabagong kagamitan sa medisina at ang mga tradisyonal na silid ng paggamot. Sa isang sulok, mayroon ding libreng klinika para sa mga residente ng komunidad. Lumabas si Kiko sa hardin ng sentro. Naroon ang isang espesyal na lugar, nakasabit ang isang maliit na karatula na Hardin ng Alaala. At sa likod nito, isang maliit na batong monumento na ginawa para gunitain ang mga magulang ni Kiko. Nandito ka pala, lumingon si Kiko. Palapit si Ricardo. Hinahanap kita. Gusto ka makita ng lahat ng mga tao na narito ngayon. Ngumiti si Kiko. Hindi po ako ang bida. Hindi, ikaw ang tunay na bida, sabi ni Ricardo habang inilalagay ang kamay sa balikat ni Kiko. Kung wala ka, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sandaling tiningnan ng dalawa ang monumento para kay Mang Rogelio at Alingcora Salazar. Ang kanilang sakripisyo ay nagdala ng pag-asa sa maraming tao. Ipinagmamalaki ka siguro ng mga magulang mo, sabi ni Ricardo. Dahil ang laki mo na at naging napakabait mong tao. Pumatak ang luha sa mga mata ni Kiko. Totoo po ba? Siyempre, binago mo ang buhay ng maraming tao. Si Maya, ako, at sa pamamagitan ng sentrong ito, mas marami pang tao. Malalim ang pag-iisip ni Kiko. Kahit 14 taong gulang pa lang siya, marami na siyang naranasan. Pagkawala, sakit, paggaling. Sa lahat ng iyon, natuto siyang tumulong sa iba. Papa, sabi ni Kiko. Medyo nahihiya pa rin siyang tawagin si Ricardo na Papa, ngunit unti-unti na itong nasasanay. Gusto ko rin pong maging doktor sa hinaharap. Isang doktor na makakatulong sa mga tao. Napakagandang pangarap niyan. Gusto ko pong maging doktor na nakakaintindi sa tradisyon at modernong medisina katulad ni Mang Ben at Dr. Torres. Puno ang dibdib ni Ricardo. Nagsisimula na si Kiko na makita ang kanyang sariling landas. Lumakad si Maya patungo sa hardin. Kaya na niyang maglakad ng maikling distansya ng walang tungkod. Nandito ka pala. Hinahanap ka ng lahat. Magpapakuha raw ng litrato. Inabot ni Kiko ang kanyang kamay kay Maya. Sabay tayong pumunta. Pagkalipas ng 5 taon, si Kiko ay naging 19 na taong gulang na binata. Palagi siyang nangunguna sa mga nangungunang eskwelahan sa Cebu at naghahanda para sa pagsusulit sa medical school. Si Maya ay 12 taong gulang na at ganap nang gumaling ang kanyang paningin. Nakakatakbo na siya at nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan sa PE class. Sa dingding ng opisina ni Ricardo, may mga plaque na nakahanay. Social Contribution Company Award, Sustainable Development Excellence Award, at ang pinakabago ay ang Presidential Award. Ang Alcantara Development ay hindi na lang basta kumpanya ng real estate. Naging isang kumpanya na lumalago kasama ang komunidad. Binabasa ni Ricardo ang aplikasyon ni Kiko sa universidad. Ang pangarap ko po ay maging isang doktor na magsasama ng modernong medisina at tradisyonal na medisina. Sa pamamagitan ng aking karanasan noong bata pa ako, natutunan ko po na ang paggamot ay hindi lang pag-aayos ng katawan, kundi pag-aalaga rin sa puso at kaluluwa.
Puno ng pagmamalaki ang mga mata ni Ricardo. Nalampasan ni Kiko ang lahat ng pagsubok at ginawa ang sarili niyang landas. Kinagabihan, nagtipon ang pamilya para sa isang espesyal na hapunan. Inimbitahan din sina Mang Tony Salazar at Mang Ben. Ngayon, matagumpay na pinapatakbo ni Mang Tony ang kanyang homestay sa Palawan habang nagtatayo rin ng scholarship foundation para sa mga ulila. Kiko, narinig ko na pinag-aagawan ka ng Ateneo at UP sa special admissions, sabi ni Mang Tony nang may pagmamalaki. Saan ka pupunta? Nag-isip si Kiko sandali bago sumagot. Hindi ko pa po napagpasyahan, pero iniisip ko rin po ang Cebu Doctors University Medical School. Kasi po, gusto ko pong konektado pa rin ako sa tulay ng Pag-asa Center dito. Tumango si Mang Ben. Matalinong pag-iisip. Yan. Minsan, mas mahalaga ang pagpapalalim ng ugat kaysa sa paglayo. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Kiko kasama si Maya sa viewpoint ng Liwasang Pag-asa. Mula roon, nakikita ang magandang tanawin ng Cebu sa gabi. Ako rin, mag-aaral ako ng medisina, biglang sabi ni Maya. Nagulat si Kiko. Totoo? Hindi ba pangarap mong maging pianist? Tumingala si Maya kay Kiko at ngumiti. Oo, iyon nga. Pero gusto ko ring tumulong sa mga tao. Gusto kong ibahagi sa iba ang natanggap ko. Magandang ideya yan. Kung magkasama tayong magtatrabaho, mas maraming tao ang matutulungan natin. Hinawakan ni Maya ang kamay ni Kiko. Sa pagitan nilang dalawa, may koneksyon ng kaluluwa na higit pa sa ugnayan ng dugo. Minsan, nagtataka ako, sabi ni Maya. Bakit nangyari sa atin ang lahat ng ito? Naaksidente ako at nawalan ka ng papa at mama. Pero sa huli, nagkita tayo, di ba? Nag-isip si Kiko sandali. Siguro, may kahulugan ang lahat ng bagay, tulad ng sakit natin na naging lakas para pagalingin ang iba. Nang sandaling iyon, umakyat si Ricardo sa viewpoint. Pinagmamasdan niyo ang mga bituin? Opo, Papa, sagot ni Kiko. Ngayon, natural na niyang tinatawag si Ricardo na Papa. Tumayo si Ricardo sa pagitan ng dalawang bata. Inilagay ang kanyang mga braso sa balikat ng bawat isa. Alam niyo ba, kayong dalawa ang pinakamagandang regalo sa buhay ko? Sabay-sabay silang tatlo na tumingala sa kalangitan. Ang mga ilaw ng mga isla sa dagat Visayan ay dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Tunay na pamilya na sila ngayon. Wala nang natitira si Kiko, wala nang tahanan, wala nang pamilya ngunit hindi siya nagtanim ng galit. Sa kanyang sakit, natuto siyang makita ang sakit ng iba at nagpasya siyang ibalik ang tulong na natanggap niya. Si Ricardo, isang lalaking mayroon ang lahat kapangyarihan, pangalan ngunit walang magawa sa harap ng mga mata ng kanyang anak. Hindi niya inakala na sa lumang pamayanan ng Baryo Dagat, isang lugar na hinding-hindi niya tatapakan, isang lugar na pinaplano ng kanyang kumpanya na gibain, ay makikita niya ang pag-asa. Minsan, iniiwan tayo ng buhay ng mga sugat na mahirap intindihin. Bakit ako? Bakit ngayon? May mga panahon na hindi natin makikita ang sagot, ngunit ang kwento ni Kiko at Maya ay may sinasabi sa atin na ang sugat ay hindi katapusan. Ang sugat ay maaaring maging lakas para maunawaan ng iba at maaaring maging kamay na magpapabangon sa iba. Kung mayroon kang pinagdadaanan ngayon, tandaan mo sana na ang iyong sakit ay maaaring maging pinakamainit na aliw sa isang tao balang araw. Ang himala ay dumarating mula sa pinaka hindi inaasahang lugar basta't hindi ka susuko